Para to sa mga naghanap ng kunafa recipe na ginawa natin kagabi, ito na yon, isiparate ko na lang ng upload para madali nyo lang masundan. So una, yung kunafa dough ay bubuksan yan at ilagay sa baking pan or kung ano man yung flat na gamit nyo dyan, at kailangan yan ipadry ng bahagya para hindi siya masyadong madikit mamaya pag maglagay tayo ng butter. Tapos kung gusto nyo yung kunafa nyo na parang binibili sa restaurant na may mga kulay orange ba yun? Parang kulay orange o di kaya yellow. Lagyan nyo ng food color o di kaya yung saffron, yung butter, bago nyo i-mix dyan sa kunafa dough. At ang ginamit kong cheese dyan, ang tawag dyan ay Nabulsi cheese. Yung cheese na yan ay super salty, kaya hiniwa ako or chinap ko yan ng super maliliit. At nilagyan ko yan ng hot water. Binabad ko yan ng 3 times na hot water. At hinugasan ko rin yan ng 3 beses. Pwede din kayong mag-mix dyan ng halloumi cheese, din Nabulsi cheese, tapos mag-mix din kayo ng mozzarella. Pag gumamit din kayo ng halloumi cheese, ganito din yung gagawin nyo. Dapat ibabad nyo rin or hugasan nyo ng mabuti dahil maalat yung mga cheese na yun. Isang pack ng Nabulsi cheese ang gamit ko dyan, pero depende sa inyo kung gaano kalaki ang baking pan nyo or gaano karami ang gagawin yung kunafa. Dito ay pinaka-small na Pyrex na meron kami, yun yung ginamit ko. Nung okay na yung Nabulsi cheese, nag-add ako ng 3 cup or 3 pack ng fresh cream. Yung fresh cream na yan din yung dyan nila i-dip yung tamar or dates pag nagkakapi sila. Yan yung fresh cream. Tapos, isang can din ng regular cream or all-purpose cream. Pwede na. Pwede kayong mag-add dyan ng mozzarella cheese. So, para sa amin dito sa bahay, ganyan lang kasimple yung kunafa dito. Cream, tapos yung Nabulsi cheese at yung kunafa dough. At nung okay na yung dough natin, yung kunafa dough ay naka-air dry na siya ng bahagya. Hindi naman masyadong crispy, no? Pero na-dry na talaga siya dahil ano yan kasi, medyo malambot na mabasa-basa. Kaya kailangan siyang i-air dry. Tapos kumuha lang ako dyan ng enough para sa Pyrex na gagamitin ko. Pag gusto kayo kung ano yung gamitin yung pan, sa akin yung clear kasi para makita ko yung ilalim, para malaman ko kung kailan na siya maluto dahil pagka golden brown yan ay okay na. So yung ginamit kong butter dyan ay 1 stick or half cup ng butter. Minelted ko lang yun sa microwave and then hinalo ko dyan sa kunafa dough. So pagka malaki yung lutuan nyo or yung baking pan nyo, mag-add kayo ng kunafa dough, mag-add din kayo ng butter. At pati din yung cheese mixture ay kailangan yung i-add or dagdagan pagka marami yung gagawin nyo or lulutuin nyo. So in a Pyrex, nagkuha ako ng half ng mixture ng kunafa dough at yung butter. Half lang. Kasi yung half ilagay natin sa top mamaya. At pagkatapos, natin ko siya ng konti and then ilagay ko na yung cheese. Lahat ng cheese na yan. Mas masarap pag maraming cheese at maraming cream. I-spread lang natin yan para mapantay yung kanyang kapal ng palaman or cream or yung cheese. Puro cream lang yan at cheese kaya walang tamis yan. So nag-add ako or naglagay ako ng 1.5 tablespoon ng regular sugar. At ito naman, nag-add ako ng half teaspoon ng cardamom powder. Pero optional lang yan. Parang ikaw ba, optional lang. Kung ayaw nyo ng lasa ng cardamom powder, pwede nyo naman hindi lagyan yan. Then, yung nadirang kunafa dough na may butter, ilagay natin yan after yung sugar at yung cardamom. So, i-cover lang natin lahat ng merong cheese dyan para hindi masunog yung cheese. Para sa mga OFW, mga kababayan ko na marunong dito, comment down kayo kung ano yung way nyo or kung ano yung recipe nyo para naman ma-share. At the same pa rin, i-flatten ng bahagya. Siyempre, hindi na matindiinan para hindi lumabas yung cheese. Naka-preheat ang oven ng 350 Fahrenheit and then niluto ko lang ng 25 to 30 minutes. Depende yan sa init ng oven nyo. And then niluto ko lang din yan sa top ng 5 minutes until lang mag-golden brown din yung top niya. And after na bake, nilagyan ko yan ng sugar syrup. Yung sugar syrup naman, depende yan sa gusto nyong tamis. So, tansya-tansya.
Then, pinakalas na ginawa ko dyan ay naglagay ako ng crushed pistachio nuts. Then, masarap yan i-serve or masarap yan kainin pag mainit. Kaya naman, nung binay ko yan ay tinansya ko yung time kung kailan sila kakain ng mga amo. At kaninang umaga ko pa nga yan natikman dahil kagabi nga ay sobrang busog din namin at hindi nga na yan nakabalik agad sa kusina. Nandun lang yun sa sala. So, nilagay ko na lang yan sa air fryer. Pwede naman sa microwave. Pero mas gusto ko kasi sa air fryer para pabalik yung crispy ng kanyang dyan, kunafa dough. At nag-add lang ako ng sugar syrup bago kami kumain. And then, masarap yan sa kape, guys. So, I hope you like this video and nakuha niyo yung recipe sa mga gustong gumaya nito or sa gustong masundan. So, hanggang dito lang muna. Thank you guys for watching.